Ito, sa usaping legal natin ngayong araw, idineklara ng House Committee on Justice na mayroong sufficient grounds ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte nitong Miyerkules, March 18. Dahil dito tutuloy na ang proseso sa pagdinig o preliminary investigation para suriin ang ebidensya ng magkabilang panig. Nakatakda ang unang hearing ng komite sa darating na Miyerkules, March 25. Kaya naman sa ating tanong sa bayan ngayong Sabado, March 21, 2026, naniniwala ka ba na may sapat na basehan ang impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte? Ayan ho naniniwala ka ba na may sapat na basehan ang impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte? Mag-text sa inyong opinion sa 0917-626-1169, 0917-626-1169 o mag-comment sa ating live stream sa Attorney Danny Galang Facebook page at sa Facebook page ng Radyo Pilipinas. At syempre nagkaroon ho ng mga impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte at nasa ang stage na nga ho ba tayo. So idineklara na ho yung sufficient in form and substance itong dalawang impeachment complaints, yung third at fourth impeachment complaints. At last week nga ho nitong Miyerkules, idineklara na ho siyang may sufficient grounds. Pero bago ho yan, syempre pinasagot muna yung kampo ni VP Sara, pinaghain ho sila ng answer. Pero nung naghain ho sila ng answer noong Lunes, sinabi ho ng mga ilang mambabatas na membro ng House of Representatives na hindi ho sila nasiyahan. Parang nadismaya ho sila doon sa sagot o doon sa answer ho na inihain ng kampo ni VP Sara. Kasi nga daw, mako-consider daw ito na non-answer. Dahil hindi naman daw ho, sinagot yung mga paratang ho sa kanya. So ano ho ba yung mga tatlong paratang ho sa kanya? Unang-una ho syempre yung confidential funds. Yung paglustay daw ho ng confidential funds, 125 million doon ho dito sa Office of the Vice President at doon 600 million doon sa DepEd. Ang ikalawa naman hong sinasabi, syempre yung pagbabanta. Yung pagbabanta ho kay Pangulong BBM at sa kanyang pamilya, pati na rin ho kay dating Speaker Martin Romualdez. At ikatlo naman ho yung unexplained wealth dun sa kanyang SALN na sinasabi nga daw ho ay maaring nagkaroon nga daw ng korupsyon o illegal ho na pagkuha ng mga kanyang ari-arian. Ngayon ang sinasabi naman ho nung kampo ni VP Sara, kung mababawasan nyo ho yung kanilang answer, ang mga allegation ho doon ay wala daw ho naobserbahan na due process. So yun ho yung unang sinabi, hindi daw naobserbahan yung standard ng due process na syempre ibinigay nga daw ho doon sa pagtalakay ng impeachment ni Pangulong BBM versus doon sa kanyang pagtalakay ho ng kanyang impeachment na sinabi nga daw ho na sufficient ng in form and substance. Kasi kung maalala po natin yung impeachment kay Pangulong BBM, hindi may sufficient in form pero hindi ho sufficient in substance. Ngayon ho sinasabi ng kampo ni VP Sara ay parang double standard naman daw. Yun daw naging dedeklara na sufficient in substance yung impeachment laban sa kanya. So sinasabi ba niya na mas mahigpit daw ang naging standard o mas ang scrutiny ho At ikalawa naman ho yung pinaka-meat nga ho nung sinasabi ng answer niya ay wala daw hong mga ultimate facts na binabanggit doon sa complaint. Impeachment complaint laban ho sa kanya. So ano ho ba itong mga ultimate facts? Ito ho syempre yung mga bagay nga ho, pangyayari na nagsasabi na ginawa mo ang isang krimen o isang bagay nga ho. Yun ho yung in a nutshell, in a layman's term. At yun daw ho, wala daw hong ultimate facts yung mga complaints kay VP Sara. Halimbawa ho, yung sinasabing winaldas niya yung confidential funds. Sabi ng kampo ni VP Sara, wala naman nakalagay kung paano niya winaldas. Yung sinasabing 11 days nga daw na winaldas yung 125 million. Wala daw nakalagay kung paano winaldas yung confidential funds. At yun nga ho, yung sinasabing korupsyon, etc. Wala naman daw sinabi kung paano nga naging corrupt yung vice-presidente. So kaya ho, wala daw silang sinagot. Pero at the end of the day, syempre ho, ang mag-determine ho niyan kung may sufficiency nga ho ng grounds, yung members ho noong House of Representatives na Justice Committee. So base ho sa kanilang base ho sa kanilang evaluation ay hindi ho sumagot ng tama
o si VP Sara. So hindi ho niya sinagot yung mga alegasyon ho sa kanya, kaya wala ho silang magagawa kundi sabihin na may sufficient grounds. Kasi kung hindi ho na-rebut, no, yung kabilang panig, hindi ho na kontra yung kanilang ebidensya, etc. Edi sila ho yung tatakbo. Kaya ako dineklarang sufficient grounds, na may sufficient grounds etong impeachment kay VP Sara Duterte. Ngayon ho, ano na ho yung susunod ho dyan? Sinabi ho na mayroong magkakaroon ho ng pagdinig starting March 25. Itong darating na Miyerkules. Ito, sinasabi ho ni ng House of Representatives Justice Committee na hindi naman daw ito full-blown trial. Ito daw ho ay mini trial. So kasi ho, syempre, ang full-blown trial ay dapat gagawin ng impeachment court at ito ho ay ang Senado. Kasi ang House of Representatives dapat ho ay umaakto lamang ho silang piskal, no? Na kung saan i-determine nila yung probable cause. Kung meron nga bang sapat na basehan para ho maiakyat doon sa impeachment court o doon sa Senado itong impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte. So ganun ho dapat. Kaya ho may mga allegation syempre na sinasabi nila bakit nagkakaroon pa kayo ng trial dyan? Ang trial dapat sa Senado. Pero ang sabi nga ho ng komite ay ito daw ay mini trial lamang, no? At magkakaroon ho ng sapat na basehan, no? Dapat magkaroon ng sapat na basehan yung House Justice Committee kung i-dismiss nga ba nila itong kaso ho na ito, no? Impeachment complaints nga ho ito laban sa Vice Presidente. At kailangan daw nila na ma-examine yung mga ebidensya at yung mga witness na magkabilang panig. Pero ano ho ang problema dito? Dito ho kasi sa mini trial ho na ito, bawal din ho yung ang direktang partisipasyon ng mga abogado. So dito ho tatanungin lamang muna yung mga complainants at yung syempre yung respondent, which is VP Sara. Ngayon ho, kung ang mga abogado ay nandyan lamang ho to assist their clients. So ayan ho. So ang tanong nga ho natin is sisipot nga ba itong si VP Sara dito sa March 25 na hearing? Kasi crucial ho ito kasi sabi ho nung Justice Committee kapag hindi ho siya sumipot ay walang magprepresenta ng kanyang ebidensya. Kasi bawal din ho yung abogado ho niya eh. Kasi kung wala ho siya ay wala din ho i-assist yung mga abogado. Kaya wala ho magprepresenta ng kanyang ebidensya. At kaya ayan ho crucial. Kasi sabi ho nung Justice Committee, kapag walang nagpresenta ng ebidensya sa kabila, ay syempre masasabi ho natin na magsta-stand yung allegations ng mga complainants na nandoon, na present, na magprepresenta ng ebidensya ho nila. So ayan ho, titingnan ho natin sa mga susunod na araw kung sisipot nga ba si VP Sara. Pero ang susunod, ang una hong pagdinig ay March 25. At susunod na nga daw ho ng sa Abril na nga ho, may mga ilang hearing dates na ho sila doon para ho ma-determine nga ho yung ebidensya. At yun nga, sinasabi ho ng kampo ni VP Sara, meron ho bang benepisyo sa kanya sa pag-attend na itong mga preliminary investigation, itong mga mini trial ho na ito. Ay meron naman ho kasi binibigyan ho siya ng pagkakataon para maipresenta ng kanyang ebidensya pero kailangan umattend nga niya personally. So ayan ho. Ay dun sa mga nagtatanong bakit ho personally, hindi pa ho ito yung korte, no? Na yung mga abogado ang mga magprepresenta ng ebidensya, ng mga dokumento, etc. So kumbaga parang hearing ho sa piskal, pag-determine ho ng probable cause, yung mga parties lamang ho, yung mga nandun, di ba? Yung tinatanong ho ng piskalya. So parang magiging ganito ho yung sinasabi ho nilang mini trial. Pero syempre, titingnan din ho natin bakit naman ho masyadong mahaba itong mini trial ho na ito. Ng mga ilang araw ho, no? Ilang session days din ang bubunuin. Kasi may mga sinasabi na baka pahabain lamang ito para sa politika. Hindi ba? So yan din ho yung titingnan ho natin. At syempre, sinasabi din ho ng kampo ni VP Sara naman na kung may sapat na ebidensya, sinasabi overwhelming daw ang evidence. Bakit daw nagpapasabpina pa ng mga dokumento? Ayan ho, nagpapasabi na pa ng mga testigo para ho doon sa ebidensya. Kung sinasabi nga daw na overwhelming yung kanyang ebidensya. So yan ho, titingnan din ho natin yan. At syempre dito sa March 25, ayan ho yung mga tatalakayin dyan, yung mga sabpina. Tapos meron na rin ho mga manifestation motion, no? Para ho doon sa sinasabi ho nilang witness ho nila na si Madriaga. So titingnan ho natin yan sa March 25 kung ano ho yung magiging development ho dyan. Ngayon ho, pagkatapos ho nung mangyayaring mini trial nga ho na ito, ay tatransmit na ho. Gagawa ho sila ng committee report, itong Committee on Justice. At syempre, idadalhin na ho ito sa plenaryo para ho magbotohan. Ngayon ho, kapag may 1/3 no, na bilang ng mga congressman,
na sinasabi nga ho na may sapat na basehan itong impeachment complaint laban kay Vice President Duterte ay ito ho ay dadalhin na ho, itatransmit na ho sa Senado at sila na ho ay magko-convene bilang isang impeachment court na nakita na nga ho natin last year, no? Kung hindi pa ho naging na-archive yung impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte, nag-convene na sana, no? Yung Senado ng bilang isang impeachment court. At doon ho, dito ho, yung full-blown trial na makikita natin na yung mga ebidensya ay talagang susuriin, magpepresenta ng ebidensya yung mga abogado, etc. So dyan ho, makikita ho natin yung full-blown trial. At doon ho sa mas may mga nakakaalam pa, no? Mas may mga edad pa, no? Nakita niyo na rin yan. Halimbawa, doon sa impeachment ho ni dating President Joseph Estrada, ayan ho, nakakita ho natin yung talagang banggaan ng mga abogado ho dyan. Yung sa impeachment din ni dating Chief Justice Renato Corona, nakita din ho natin yan. So ganyan ho yung mangyayari dito kung sakasakaling umabot ho sa Senado yung impeachment kay VP Sara. Pero ang sinasabi nga ako ng Justice Committee, meron pa naman hong pag-asa kasi kung wala akong boto, no, wala akong sapat na bilang, 1/3 ng mga miyembro ng Kongreso na bumoto para sabihing may basihan yung impeachment complaint laban kay VP Sara, ay madidismiss ho ito. So ayan ho, ang crucial nga lang ho talaga dito sa sinasabi nila is kailangan makapagpresenta ng ebidensya itong panig ni VP Sara. At ngayon kung hindi siya magpepresenta, kung hindi ho siya dadalo, at kung hindi din siya magbibigay ng mga dokumento o di kaya yung malinaw na sagot nga ho dito sa mga alegasyon laban ho sa kanya, baka magtuloy-tuloy ho ito doon sa plenaryo nga ho.